Ito na ata yung pinakamasarap na bika na tikman ko, promise. Yan siya. Subukan niyo po ang version na ito kasi Welcome back sa aking YouTube channel, Egelberg TV, ang inyong lingkod. Ayun guys, ipapakita ko sa inyo ang mga pamamaraan o kung paano gumawa ng native na bibingka at mga ingredients na dapat natin ihalo. Tapusin nyo hanggang dulo para masubaybayan nyo kung paano gumawa ng bibingka na masarap, special na pagkaluto at kukunti ang ating puhunan at kumita ng malaki kung ito man ay gamitin nyo sa negosyo. Ayan guys, at tapusin nyo hanggang dulo para maipakita ko sa inyo lahat ng mga ingredients ng produktong ito na Bisayang native na bibingka. napakasarap niya guys. Hindi na ako makapagsalit ang sarap. Hello po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay tuturo ko po sa inyo kung paano po ba gumawa ng bingka or bingkang Bisaya po. Ayan, since marami po sa inyo ang nag-request po kung paano daw po gagawin yung bingka. So, ang bingka po ay isa po sa mga paborito ko po sa mga Bisayan recipe po. Kasi napakasarap po niya, napaka-authentic po na kakanin po ng mga Bisaya. Ang tip ko lang po sa inyo ay kailangan nyo lang po ng bigas po na mabuhaghag. At saka yung malakas o malasa po na klase ng bigas. So, ayan po. Meron tayo ditong 1 kilo po ng bigas. Pwede kayo gumamit ng NFA kasi mas mabuhaghag siya tapos malakas siyang umalasa. So, ayan po. Ito ay hugasan lang po natin 2 to 3 times po para mas malinis po talaga ang ating bigas. Ayan po, 3 times po natin siyang hinugasan para malinis po talaga ang ating bigas. Tapos ito po, ibabad lang po natin overnight para lumambot po yung ating bigas po. At bukas, ito ay ipapagiling natin sa palengke. Ayan, takpan lang po natin to and see you tomorrow. Bye-bye! Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na po yung binabad natin na bigas sa tubig. Ayan, napakaganda niya po oh. Ito na po siya, napakalambot na po ng bigas oh. Ayan. Ito ay itapon lang natin tong tubig at saka hugasan natin ulit ang bigas. Ayan po, transfer ko lang siya dito sa Tupperware. Ngayon ay mag-add po ako ng 4 cups of water para isama natin sa pagpagiling po ng ating bigas. Pero usually po, ang magagamit lang po dito na tubig ay 2 cups lang po. Bali, maglagay lang po ako ng allowance na 2 cups para lubog talaga sa tubig ang ating bigas po. Ayan. Ngayon ay ipapagiling na natin to sa palengke. Ayan po, sa paggawa po ng bingka, kailangan po natin ng gata ng niyog. So, meron po ako nitong 4 na buong niyog po na pinakudkod po natin. So, mag-add lang po tayo ng 1 cup po na tubig, pampasabaw lang po sa ating niyog. Ayun.
Ngayon ay i-measure lang natin to ang ating kakanggata kung ilang cups po ito. 1, 2, 3. Yan, 3 and 1/2. Ito ay isa lang natin sa apoy at lutuin hanggang sa medyo magmantika na po siya. Ito po ay para mas mabango po ang ating kakanggata. Palagi lang po natin siyang ini-stir po para hindi po siya didikit po sa kawali. Kapag ganito na po siya, okay na po ito at ating palamigin. Bali, ito ay medium heat lang po. While hinantay natin na lumamig po ang ating kakanggata, ngayon ay transfer ko lang ang ating pinagiling po na bigas. Ayaw, itawan mo luar. Mukay mo. So, ganito po yung result niya after natin ipagiling. Ipakita ko lang sa inyo kung gaano po siya kapino. Yan. Bali, pinong-pino po talaga siya, guys, oh. Para mas maganda po yung result niya. Bali, sa 4 cups po na nilagay natin na tubig, 3 cups po yung nagamit. Ngayon ay i-add na natin yung iba pang mga sangkap. Maglagay tayo ng 1/2 kilo of white sugar. 1 tablespoon of yeast, 1/2 teaspoon of salt. Mix lang natin ng maigi. Ito naman ay ang ating pinalamig na kakanggata. Ayan po guys, makikita niyo po sa gilid na nagmamantika po siya. Ito po yung mas nice kasi mabango po ang ating bingka. Ayan, bali kulang pa po sa sabaw ang ating mixture po. Ngayon ay mag-add po ako ulit ng gata po. Bali pinigaan ko lang po ulit yung ating niyog. Naglagay ako ng 1 cup na tubig. Tapos ito po yung nagawa natin. Napaka-creamy pa din niya. Mag-add muna tayo ng 1 cup. Another 1/2 cup ng gata. Ayan. Bali, ganito po yung mixture, hindi masyadong malabnaw, hindi din masyadong sticky. Ayan, ito ay i-rest lang muna natin hanggang umalsa po yung ating mixture po. Takpan lang natin. Meron po tayo itong dahon po ng saging. Ito po ay pinaapuyan natin para hindi po siya mabilis na punit at saka mabango po. Ito po ay magsilbing molder po ng ating bingka. I-shape lang natin at itong pinakadulo ay itiklop natin kasi matagal po mapunit itong pinakadulo na part. Ayan. Bali, itiklop niyo po siya dito sa pinaka kanto niya. Ayan. And then, tiklop ulit. After 1 hour po, ito na siya. Umalsa na po siya. Kung makikita nyo po, nagbubbles na po siya. So, ibig sabihin po niyan ay umalsa na po yung ating bingka mixture po. Ngayon ay mag-add ulit tayo ng 4 tablespoon po ng baking powder. Mix lang natin ng maigi. Ito po ay magbubbles pa po siya ulit. So, mas aansa pa siya. I-rest lang natin siguro mga another 10 minutes po. Mag-prepare tayo sa ating
paglutuan ito. Ang traditional po na pagluluto ng bingka ay naglalagay po sila ng tuba, ng niyog, or coconut wine. Ito po ay nagsilbing pampaalsa po noon. So, since wala po tayong masyadong mahanap na pure po na coconut wine, so nagamit na lang tayo ng yeast at saka baking powder po. Pero masarap pa rin ito. So, kung ang ano kasi yung tuba is mas mabango po yung bingka talaga. Mas masarap. So, ito na siya. Marami po siya mga maliliit na bubbles. I-rest lang natin ng another 10 minutes po at ready to cook na siya. So guys, since marami po sa atin ang walang oven, ngayon ay ang gagawin po natin ay primitive cooking. Kailangan na po natin ng pinaglumaan po na kaldero. May butas man yan o wala, basta pinaglumaan na. Mas maganda pag pinaglumaan. Ayan. Kailangan din natin ng takip. Tapos, another takip po, ito po ay lalagyan natin ng uling mamaya na may apoy. Ito po siya ay pampapula po ng ating bingka po. Ayan. Or plain sheet po. Ayan. And then, lalagyan natin ng buhangin ng ating kaldera. Siguro mga ganito lang kalalim yung buhangin na ilalagay natin. Ayan, kunti lang po. Ayan o. Huwag masyadong makapal, huwag masyadong manipis din. Ayan, painitin muna natin ang ating kaldero. So guys, kailangan din natin ng molder. Kung wala po kayo nito, okay lang. Pwede niyo po directly ilagay yung dahon na may mixture po sa buhangin, mainit na buhangin sa kaldero po. Ilagay lang natin ang molder. Ayan. Tapos isunod natin ang dahon para iwas paso po. Mag-scoop lang tayo sa ating mixture. Ilagay lang natin ang mixture. Takpan lang natin. Dito lang ako nagluto sa gilid ng bahay guys. Kasi doon, yung lutuan namin is nasira yung trapal na nilagay namin. Sobrang init. So dito lang ako since maliit lang naman tong lulutuin namin ngayon. So pag malapit na po maluto yung ating bingka, ito ay ilalagay natin sa ibabaw para mas crispy yung ibabaw niya at mabango. After 10 minutes po, ito na po siya. Ngayon ay lalagyan na natin ng uling sa ibabaw. After 5 minutes po, i-check po natin ulit. Palagi niyo pong i-check guys kasi may posibilidad po na masunog siya. Ayan, sobrang ganda. Wow. Ngayon naman po ay sa mga wala pong molder, directly na po natin ilagay po ang dahon po sa kaldero. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang kaibahan po ng may molder at saka wala po kasi may kaibahan po sila sa shape. Yung walang molder is hindi siya gaano makaalsa po. So, yun lang po. Pero, napakasarap po ng timpla natin sa ating bingka ngayon po. Magustuhan niyo po yung timpla niya po. Ang importante ay masarap, di ba? Ayan, iyan na po siya. Lagyan natin ng uling sa ibabaw. Ayan, ito na po yung ating bingka na wala pong molder. Okay, hindi naman maganda siya. So, ito na po ating bingka guys. Pasensya na po kayo. Inabot tayo ng gabi at saka umulan pa. Ayan, hindi siya masyadong bumukaka pero napakasarap po yan. Natikman namin kanina. Ito po ay subukan nyo po kasi magugustuhan nyo po ang version na ito. I-follow nyo lang po yung mga measurement. Ayan. Tapos bouncy po siya. O, ayan. Bouncy siya. So, piliin nyo po yung bigas na hindi malagkit. Ay yung mabuhaghag. At saka malakas umalsa po. Wow. Ayan, napakaganda po niya. Bouncy. Hindi malagkit. Ayan. Tapos yung ilalim niya po. Mahilig ako sa medyo sunog yung sa ilalim at saka sa ibabaw. Ayan.
Nami kayo siya good. Napakasarap niya guys. Hindi ako makapagsalit. Ang sarap. Parang ito na parang parang ito na ata yung pinakamasarap na bacon na tikman ko, promise. Yan siya. Subukan niyo po ang version na ito kasi napakasarap po niya guys. Hindi kayo magsisisi. Ayan po, sana may natutunan po kayo sa ating video today and let me know po kung nasubukan niyo po ang version na ito and thank you so much for watching. Bye-bye! Ano ko lang, kami mga Bisaya, mahilig kami sa pag-partner ng bintos ha. Mainit na kape sa umaga.